Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sumainyo nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Napapanahong usapin ngayon ang solar eclipse. No? At ang solar eclipse, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung pagtakip ng buwan sa pagitan ng araw at ng mundo. At ang lunar eclipse naman ay yung mapapagitna ang ating mundo sa araw at sa buwan. So, ito yung mga usapin. Ano po ba ang mga nararapat gawin ng isang Muslim sa mga panahon na makikita niya o masisilayan niya ang paglabas ng isa sa mga ito? No? At ano ang kahulugan nito sa ating pananampalataya? Una sa lahat, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surat Yunus, ang talata ay 5, sabi niya, Huwalladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddara manazila lita'lamu adada as-sinin wal hisab. Ma khalaqallahu dhalika illa bilhaq yufassilu al-ayati liqawmi ya'lamun. Sa malapit itong kahulugan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala ash-shamsa diya'an, na naglikha ng araw upang makislap na ilaw, upang maging makislap na ilaw, wal qamara nuran, at nilikha rin niya ang buwan upang magsilbing liwanag, wa qaddara manazila lita'lamu adada as-sinin wal hisab. At ito ay ginawa niyang palatandaan o bilang upang malaman natin yung mga bilang ng buwan o yung pagpapalit-palit nito ng itsura. Ma khalaqallahu dhalika illa bilhaq, at hindi ito nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lang sa katotohanan. Yufassilul ayati liqawmi ya'lamun, at binibigyan niya ng liwanag ang kanyang mga aya, ang kanyang mga talata para sa mga tao na may kaalaman. Wa qala Allah ta'ala, at sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wan nahar wasyamsu wal qamar, at kabilang sa kanyang mga aya, sa kanyang mga palatandaan, al-laylu wan nahar, ang gabi at ang araw, wasyamsu wal qamar, at ang araw at ang buwan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. At huwag kayong magpapatira pa sa buwan at araw, at magpatira pa kayo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya ang lumikha sa dalawang bagay na ito, in kuntum iyyahu ta'budun, kung si Allah subhanahu wa ta'ala nga ang inyong sinasamba. Salatul kusufi sunnatun muakkadatun bittifaqil ulama. Ang pagdarasal ng solar eclipse o kapag lumalabas ang solar eclipse ay sunnatun muakkadatun bittifaqil ulama. Ito ay maituturing na sunna muakkada sa pagkakasundo ng mga scholar. Wa daliluha sunnatun thabitatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At ang mga pruweba dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang hadith na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kusufu ayatun min ayatillah yukhawifullahu biha ibadahu. At ang kusuf o yung khusuf ay kabilang sa mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginagawa niyang isang babala o pangtakot sa mga alipin niya. Qala Allah ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. At hindi kami nagpadala ng aya o ng mga palatandaan, no? Maliban na lamang na ito ay pangtakot o maging babala sa sangkatauhan. Walamma kusifat ash-shams fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-masjid musri'an fazi'an. At nang mangyari ito sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay dali-daling pumunta sa masjid na may kasamang pag-aalala, no?
at siya ay nagsagawa ng pagdarasal. Fasalla bin nas, siya ay nagdasal kasama ng mga sahaba niya, ng mga tao. Fa akhbarahum annal kusufa ayatun min ayatillah, at ibinalita niya sa mga tao na ang kusuf o yung solar eclipse ay isang palatandaan mula sa mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhawwifullahu bihi ibadah, at sa pamamagitan nito ay binababalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin. Wa annahu qad yakunu sababa nuzulihi azabin bin nas, at maaring ito, ika ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay maging dahilan ng pagbaba ng kaparusahan sa sangkatauhan. Binalita niya sa sangkatauhan nung mangyari ito. Ito ay aya mula sa mga palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ginagawa niyang babala sa kanyang mga alipin, at maaring ito ay maging dahilan ng pagbaba ng kaparusahan sa sangkatauhan, na kung kaya wa amara bima yuziluhu, at siya ay nag-utos upang mawala ito, gumawa ng mga dahilan upang mawala ito, mapigilan ito. Fa amara bis salati inda husulihi wad du'a, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos sa sangkatauhan, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga sahaba, na magsala at magdua kapag ito ay nakita. So, nangangahulugan lamang na ang sala ang siyang nagbibigay protection sa atin, ang nagpapababa ng rahman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng problemang kakaharapin ng tao. Nandito na nga yung kapag nagkaroon ng solar eclipse, nagkaroon ng lunar eclipse, nagkaroon ng pagpigil ng ulan ng ilang taon, natuyo ang lupa, nagkaroon ng mga sakuna. Ang mabilis na dapat natin gawin ay sala at dua. Dito natin makukuha ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay nawa inshallah kahabagan niya sa pamamagitan ng sala. Wal istighfar was sadaqah, at paghingi ng kapatawaran at pagbibigay ng sadaqah, ng charity, wa itqi wa ghairi dhalik min al-a'mali salihah, at pagpapalaya ng alipin at ano pa mang mga gawain na mabubuti ay ipinag-uutos ito sa panahon ng mga sakuna. Ganito pinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba at sa atin, bilang nagbabasa, bilang tumanggap ng kaaralan galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yan kashifa ma bin nasi fil kusufi tanbihun lin nasi wa takhwifun lahum liyarji'u ila Allah wa yuraqibuhu. So ang khusuf wal kusuf, lunar eclipse, solar eclipse, o ano pa mang mga sakuna ay nagiging palatandaan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala upang babalaan ang mga tao at upang hikayatin ng mga tao na bumalik sa Kanya, humingi sa Kanya ng kapatawaran, at maging mapagbantay, mapagmatsyag sa kanyang sarili na lahat ng kanyang ginagawa ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu fil jahiliyati ya'taqiduna anna al-qusufa innama yahsulu 'inda wiladati 'azimin aw mauti 'azimin. Sa panahon ng kamangmangan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kusuf o yung solar eclipse ay inakala ng mga tao sa panahon nito ng kamangmangan, inakala ng mga tao na ito ay sign na mayroong isisilang or sign na mayroong mamamatay. Fa'abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika al-i'tiqad. So ito ay pinawalang bisa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana al-hikmata al-ilahiyata fi husul al-kusuf. At ipinaliwanag niya sa mga tao ang hikmah, ang wisdom o makadiyos na wisdom kung bakit nga ba nangyayari ang solar eclipse. Faqad rawahu al-Bukhari wa Muslim, at isinalaysay sa Bukhari at sa Muslim,
min hadithi Abi Mas'ud al-Ansari, na kabilang sa mga nasalaysay na hadith ni Mas'ud al-Ansari, qal, in kasafat ash-shamsu yawma mata Ibrahimu ibnu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. So nagkaroon ng solar eclipse nung mamatay si Ibrahim, na anak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nasu, at sabi ng mga tao, in kasafati syamsu limauti Ibrahim, nagkaroon ng solar eclipse dahil sa kamatayan ni Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at agarang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, katotohanan ang araw at ang buwan ay mga aya, ay dalawang patunay, no, mula sa mga patunay ni Allah subhanahu wa ta'ala, no. La yankasifani limauti ahadin, at hindi ito nangyari, ang solar eclipse at ang lunar eclipse hindi mangyayari sa kadahilan ng may mamamatay na isang tao, wala li hayatihi, at mayroong mabubuhay na isang tao. Fa idza ra'aytum dhalik, at kung makikita nyo ito, fafza'u ila dhikrillahi wa ila salah, ay kayo ay magpanik o kayo ay magmadali, no, tungo sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagtatayo ng sala. So ito yung mga makajos na pagpapaliwanag, no, mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit nagkakaroon ng solar eclipse at ng lunar eclipse. Wa fi hadithin akhar fi sahihain, at nabanggit din sa ibang hadith, no, na ito ay naulat sa sahihaini, fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya, at nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nag-utos na mag-dua, no, sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallu hatta yanjaliya, at kayo ay magdasal hanggang siya ay mag-expose o lumabas. O fi sahih al-Bukhari, at nabanggit sa sahih ng Bukhari, an Abi Musa, na si Abu Musa ay nagsalaysay, qal, hadhihi al-ayatu, itong mga palatandaang ito, allati yursilullahu, na kung saan pinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, la takunu limauti ahadin wala lihayatihi, ay hindi dahilan na mayroong mamamatay o mayroong mabubuhay, walakin Allah yukhawifu biha ibadahu, ngunit katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinadala ang mga palatandaang ito upang maging babala o maging takot sa kanyang mga alipin. Fa idza ra'aytum shay'an min dhalik, at kung makikita nyo man ng isa sa mga bagay na ito, fafsa'u ila dhikrillahi wa du'aihi wa istighfarihi, kayo ay magmadali, kayo ay magpanik, kayo ay pumunta, no, tungo sa pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala at paghingi ng panalangin sa Kanya at paghingi ng kapatawaran sa Kanya. So ito yung mga dapat gawin natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Fallahu ta'ala yujri ala hatayn al-ayatayn al-azimatayn ash-shamsi wal-qamari al-qusuf wal-khusuf liya'tabira al-ibadu wa ya'lamu annahuma makhluqani yatra'u alayhima an-naqsu wat-taghyiru kaghayrihima min al-makhluqati liyadullu ibadahu bidhalika ala qudratihi at-tamma wa istihqaqihi wahdahu lil-ibadah. So, itong mga bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mapag-alaman ng sangkatauhan ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabago-bago ng kanyang mga nilikha, no? Sa mga malalaking palatandaan na ito at mga mas mahigit na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa tao, no, napakatinding pagkakalikha niya sa mga bagay na ito, ay ipinapakita niya sa sangkatauhan na kaya niyang baguhin ito sa kanyang kagustuhan, no?
Na kung kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay kailangan na sa mga panahong ito ay maramdaman natin ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas lalong tumindi ang pagdama natin sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil walang sino man ang makakagawa sa mga nilikha niya ng ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man ang makapagtatakip ng buwan sa araw at walang sino man ang makapagtatakip ng araw sa buwan at walang sino man ang makakapaglagay ng mundo sa pagitan ng araw at pagitan ng buwan. Walang sino man ang makakagawa ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kung kaya kung alam natin ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mas dakilain pa natin siya sa mga panahon ng pangyayaring ito dahil walang ibang gagawa nito maliban na lang si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kakayahan, sa kanyang lakas, no? Sa kanyang wisdom kung bakit niya ginagawa ito. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang naisin. Kaya wala tayong kakayahan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wala tayong karapatan upang magmalaki, wala tayong karapatan upang magmataas, upang suwayin si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong ibang dapat gawin maliban na lang na humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, magbalik loob tayo sa Kanya, at tanawin ito bilang kabilang sa mga palatandaan niya na nagbibigay sa atin ng babala. So ulitin natin ang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wasyamsu wal-qamar." No? At kabilang sa kanyang mga palatandaan ng gabi at ang liwanag, wasyamsu wal-qamar at ang araw ang buwan, la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, at huwag kayong magbibigay ng pagpapatira pa sa araw at sa buwan, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, at kayo ay magpatira pa lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya ang lumikha sa araw at sa buwan, in kuntum iyyahu ta'budun, na kung kayo ay talagang sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ano nga ba yung araw ng pagsasala? Ano yung oras ng pagsasala? Wa waqtu salatil kusufi min ibtida'il kusuf ila tajalli. At ang oras ng pagsasala ng solar eclipse ay mula sa simula hanggang sa ma-expose, no? Makita natin ang pagtakip ng buwan sa araw, no? Liqawlihi alayhi salatu wassalam, dahil bilang patunay dito ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa idha ra'aytum minha shay'an," at kung makikita nyo ang ilan sa mga bagay dito, "fasallu," kayo ay magdasal. Muttafaqun alayh, no? Wa fi hadithin akhar, at kabilang sa mga ibang hadith, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faidha ra'aytum shay'an min dhalik," at kung makikita nyo ang mga bagay mula dito, fasallu hatta yanjaliya, no? Kayo ay magdasal hanggang sa ma-expose ito. Rawahu Muslim. Wala tuqda salatul kusufi ba'da tajalli. So hindi maaring magdasal ng salatul kusuf ba'da tajalli, no? Pagkatapos niyang ma-expose, tapos na. Lifawati mahalliha, dahil wala kang dahilan para magsagawa ng sala. Fa in tajalla al-kusufu qabla an ya'lamu bihi lam yusallu lahu. At kung ang pag-expose ng solar eclipse ay na-expose na tapos nalaman nila, wala na tayong dahilan para magsala. Wasifatu salatil kusufi an yusalla aw yusalliya rak'ataini yajharu fihim bil qira'ati 'ala as-sahih min qawli al-ulama. So dalawang raka'a ito na may boses, at ito ay napagkasunduan ng mga ulama. Wa yaqra'u fi rak'atil ula al-Fatiha wa suratan tawila. At unang babasahin sa unang raka'a ay al-Fatiha at magbasa ng mahabang sura, kasuratil Baqara aw qadriha, o katulad ng suratul Baqara o ano pa mang sura na mahaba. Thumma yarka'u ruku'an tawila, at pagkatapos niya magbasa ng sura na mahaba, siya ay magruku' ng mahabang ruku'. Thumma yarfa'u ra'sahu wa yaqulu, at pagkatapos ng ruku' ay itataas niya ang kanyang ulo at kanyang sasabihin, "Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd."
بعد اعتداله كغيرها من الصلوات. So, ayun, tatayo siya at hindi muna siya susujud. Thumma yaqra'ul fatihata wa suratan tawilatan dun al-ula. So, magbabasa ulit siya ng al-fatiha at magbabasa siya ng panibagong sura na mahaba ulit, nakaiba dun sa sura na binasa niya na una, biqadri suratin al-Imran. O halimbawa, basahin niya yung al-Imran, thumma yarka'u fayatilu ar-ruku', at pagkatapos niyang magbasa, magruruku' siya, wa huwa duna ar-ruku'il ula. Ito ay kaiba sa pagsujud niya o pagruku' niya sa unang ruku'. Thumma yarfa'u ra'sahu wa yaqul, at itataas niya muli ang kanyang ulo at sasabihin, Sami'allahu liman hamida, Sami'allahu liman hamida. Isang beses lang, no? Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Thumma yasjudu sajdataini tawilatain. At pagkatapos nun ay magsusujud siya ng dalawang sujud na mahabang sujud. Wala yutilul julusa bayna sajdatain. At hindi niya pahabain ang upo sa pagitan ng dalawang sujud. Thumma yusalli ar-rak'ata ath-thaniya kal-ula. At siya ay magsasagawa ng pagdaras at ikalawang raka'a katulad ng ginawa niya sa unang raka'a. Biruku'aini tawilataini, dalawang ruku' na mahaba, wa sajdataini, dalawang sujud tawilataini na mahaba, mithla ma fa'ala fi rak'atil ula, na katulad ng ginawa niya sa unang raka'a. Thumma yatashahhadu wa yusallim. At siya ay sa pangalawang pagkakataong ito, siya ay magtatashahud at magtataslim. Hadhihi sifatu salatil kusuf. Ito yung pagpapaliwanag ng kung papaano magsala ng salatul kusuf, kama fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sangayon sa ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kama ruwiya dhalika anhu min turuqin. No, at ito ay naisalaysay sa kanya ng mga sahaba niya. Ba'duha fi sahihaini, at ang iba dito ay makikita natin sa sahihaini, minha ma rawat Aishatu radhiyallahu anha. At kabilang dito na makikita natin sa mga salaysay ay yung isinalaysay ni Aisha, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, anna syamsa khusifat ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ang araw ay nagkaroon ng lunar eclipse sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumabas, faqama, at siya tumayo sa masjid. Wa kabbara wa saffa an-nas wara'ahu. Siya ay tumayo sa masjid at siya ay nagtakbir, wa saffa an-nas wara'ahu, at pumila ang mga tao, mga sahaba sa kanyang likuran. Faqtara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at binasa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan. Siya ay nagbasa ng mga sura na mahahaba. Faraka'a ruku'an tawilan, at siya ay nagruku' ng mahaba. Thumma rafa'a ra'sahu, at itinaas niya ang kanyang ulo. Faqala, at siya ay nagsabi, Sami'allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Thumma qama faqtara'a qira'atan tawilatan hiya adna min al-qira'atil ula. At siya ay tumayong muli sa ikalawang raka'a, at siya ay nagbasa ng mahabang sura, kaiba sa mga binasa niya sa unang raka'a. Thumma kabbara faraka'a, at siya ay nagtakbir, at siya ay ruku'an tawilan, ng mahabang ruku', huwa adna min ruku'il ula, na kaiba doon sa unang ruku' na ginawa niya. Thumma qal, at siya ay nagsabi, Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Thumma sajada, at siya ay nagsujud. Thumma fa'ala fi rak'ati thaniya mithla dhalik. No? At ito ay ginawa niya sa ikalawang raka'a katulad ng paggawa niya sa unang raka'a. Hatta istakmala 4 raka'atin wa 4 sajadatin, hanggang sa makumpleto niya ang 4 na bilang ng ruku' at
makaapat siya na bilang ng sujud. Wa in jallat syamsu, at na-expose ang araw kablaan yansarifa, bago sila matapos. Muttafaqun alay. Okay? Wa yusunnu an tusalliya fi jama'atin, at sunna na magsala tayo sa jama'a kasama ng mga grupo, li fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu an tusalliya furada kasairin nawafili, lakin na fi'laha jama'atan afdal. At ngunit pwede mo rin itong gawin na mag-isa ka lamang, katulad ng paggagawa mo ng mga sunan o sunan, no? Pero ang mas mainam dito ay gawin nyo ito ng sama-sama. Wa yusunnu an ya'idha al-imamu an-nasa ba'da salatil kusuf, at sunna na paalalahanan ng imam ang mga tao, bigyan ng babala ng imam ang mga tao pagkatapos nilang magsala. Yuhadhdhirahum bil ghaflati wal ightirar, at bababalaan niya ang mga tao, papaalalahanan niya ang mga tao mula sa pagkalimot, mula sa kabawasan, mula sa pagpapabaya. Wa ya'murahum bil ikthari min ad-du'a wal istighfar, at uutusan ng imam ang mga tao na paramihin ang kanilang dua, paramihin ang kanilang paghingi ng tawad. Fa fi sahih, at nabanggit sa sahih, no, an Aisha na naiulat ni Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insarafa waqad injallat ash-shams. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natapos at ang araw ay na-expose. Fa khataban nas, at siya ay nagbigay ng lecture sa mga tao. Fahamidallah, siya ay humingi ng papuri sa Allah, no? Siya ay pumuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa athna alayh, no? At dinakila niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, at siya ay nagsabi, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Siya ay nagsabi ng katotohanan, ang araw at ang buwan ay palatandaan, dalawang palatandaan mula sa mga palatandaan ng Allah. La yankasifani li mauti ahadin, hindi ito nangyayari, hindi nagkakaroon ng solar eclipse o lunar eclipse, hindi nagtatakip ang bawat isa. Limauti ahadin, dahil may mamamatay na tao. Wala li hayatihi, o may mabubuhay na tao. Fa idha ra'aytum dhalik, at kung makikita nyo ito, fad'ullaha wa sallu, no? Kayo ay magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallu, at kayo ay magsagawa ng pagdarasal, wa tasaddaqu, at kayo ay magbigay ng mga charity. Ito yung hadith. Fa in intahat salatu qabla an yanjali al-kusuf, at kung matatapos ang sala bago ma-expose yung araw o lumabas yung araw, no? O yung kusuf, yung solar eclipse, bago lumabas yun, zakarallah wa da'ahu hatta yanjaliya. So natapos na yung sala, pero hindi pa na-expose mabuti, no? O na-expose na. Ipagpapatuloy nila yung dua, no? At mag-dhikr sila sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa ma-expose, no? Wala ya'idus sala, at hindi na nila ibabalik yung sala, hindi na sila magsasala ulit. Wa in tajalla al-kusufu wa huwa fi salah, at kung ma-expose ang solar eclipse habang sila ay nagsasala, atammaha khafifatan, no? Ito ay nakumpleto na nila, konting pagkumpleto. Wala yaqta'uha, no? Nakumpleto na nila ito, yung sala, at wag silang hihinto sa sala. Liqaulihi ta'ala, wala tubtilu a'malakum, huwag ninyong puputulan ng inyong mga gawain. Fas-salatu takunu waqtal kusuf. So, ulitin natin, ang sala ay mangyayaring gawin sa oras ng solar eclipse, liqauli hatta yanjaliya, sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa ma-expose. Wa qawlihi hatta yankashifa ma bikum. So, ganun din sinabi niya, pareho lang, no? Kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wal kusufu yatulu zamanuhu taratan wa yaksuru ukhra bihasabi ma yuksafu min.
فقد تقصف كلها وقد يقصف نصفها أو ثلثها فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة. So minsan kasi mabilis lang yung solar eclipse, sabi ni Ibn Taymiyyah, minsan mahaba, minsan katamtaman. So ang sala nyo ay didepende doon sa oras na o tagal ng eclipse, no? So once na tumagal ito, no? So mas mainam na patagalin ang pagbabasa ng mga aya, no? Sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ba'da ar-ruku' ath-thani yaqra'u biduni dhalik, at ibahin niya yung babasahin niya pagkatapos ng pag nagsasagawa na siya ng pangalawang raka'a. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا. Dahil ito ay napatunayan sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabanggit natin kanina. Wa syuri'a takhfifuha li zawali sabab. So masyuro din to ay pinasasabatas din na pagaanin, no, kapag ito ay nawala na. Wa kadha idha ulima annahu la yatul, kapag halimbawa alam, kasi dito sa panahon natin may balita na at alam natin kung magtatagal, no, magtatagal ang eclipse. So kapag nalaman nyo na magtatagal ang eclipse, so pahabain ng sala. Pero alam din natin kung sa panahon natin ngayon nababalita na rin kung mabilis lang ito, so pahabain natin ang sala. Fa in khaffa qabla as-salah, no, syara'a fiha أوجز وعليه جماهير أهل العلم لأنها شرعت لعلة وقد زالت وإن تجلى قبلها لم يصلي. So ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mga maiiksing pagpapaliwanag sa ating pananampalataya, at nawa ay may naintindihan po tayo at may napulutan po tayong aral. At kung sakali man po na may mga nabanggit tayo na mga salita na hindi natin lubos maunawaan, ay maaari po tayong mag-clarify sa bawat isa. Pwede po natin itanong sa mga ulama natin. Ito ay sharing ng ating kapatid. Ako po yon, si Brother Omar Sanchez. Kung may pagkakamali po tayo sa mga ating nabasa o ating mga ibinahagi, ay ito po ay pagkakamali o kakulangan sa kaalaman ng aking sarili, at ako humingi ng tawad mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung tayo man po ay nagkaroon ng o nakakuha ng faida, ng kabutihan sa mga naibahaging ito, ay pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang niya ito sa ating mga mabubuting gawain, at nawa ay gawin niya itong dahilan upang tayo kalugdan niya at makapasok sa paraiso na kanyang ipinangako sa atin, insha'Allah. So, ganun pa man mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ulitin natin, ang kusuf, wal khusuf, o ano pa mang mga mangyayari sa mundo ay aya, mga palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan nating alalahanin sa ating sarili na tayo ay binababalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan nating humingi sa Kanya ng tawad. Dumadami na yung kasalanan ng tao, kailangan magbalik loob sa Kanya. At tayo ay humiling sa Kanya ng kabutihan at kapatawaran. Kunin natin ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng sala. Ang sala, nangangahulugan lang ito sa bawat sakuna pinapakita sa atin ng Islam, na sa bawat sakuna na nangyayari sa atin, tayo ay humihingi ng tulong kay Allah sa pamamagitan ng sala. So, napaka-importante na malaman natin ang mga alituntunin sa ating pananampalataya. At hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.